Hello and good day sa inyong lahat. Ito ang inyong daddy na nagbabalik sa ating channel. At andito tayo ngayon sa larong MU New Dawn. Nasa ating harap ang BK or Warrior or DK. Ano man ang gusto niyong tawagin sa kanya. So, etong Warrior class na to, tank type, pwede. Pwedeng all, parang Punisher build. Pwede din. Tapos, ngayong video na to, itatakel natin ang master talent ng RB7. So, dito tayo ngayon sa master talent. So, meron tayong bravery and the protect sight sa under sa class talent points and the general talent. So, sa general talent, it's all the same for all classes. So, each level may 1 point ka. So, at level 400, you have 400 points. You can max 2 fields and isa may 100. So, kayo nang bahala kung anong gusto nyong gawin sa inyong class, kung anong gusto nyong mag-benefit na talent sa under sa general na i-open nyo. So, under bravery, meron tayong weapon attack increase. So, max niya. Then, ambush. Charge the target 3 tiles, deals 120 attack damage. So, I might say the leap. Parang leap siya. So, ito yung ambush. Then, ambush shield. Hitting an enemy with ambush grants you a shield equals to 0.25% of your max HP last 3%. So, pagka-rush mo, protected ka, mas mataas yung buhay mo kasi meron kang shield na nag-ano doon. So, kung mas mataas ang HP mo, swelling na ilan yung plus nung gagamitin nyo doon sa soul item, malamang bibirit yung HP nyo, mataas ang shield bonus na ito. Yung 3 seconds na yan, saktong pang katay yan ng mga frontliners or sino yung target nyo sa 3v3. Next, ambush enhancement, increase ambush damage by 10% and range at 1 tile. Sarap na ito Chance to freeze target for 1 seconds on attack, freeze attack. Syempre may STR percentage tayo. Meron tayong max weapon attack. So, dapat ito ay minimum. Pero, makita nyo, meron siyang so, siguro, error lang sa pagsusulat nila. Then, Bloodstorm. This 2% attack damage to target within 4. Wow! 440 tiles? 440? Really? 440 tiles to? Ang laki niyan. Also deal 5% attack damage up to 88 enemies nearby. Sigurado kayo dyan. Medyo, ko-confirm lang natin ito mga lods kung tama ba yung translation nito Parang duda ako dun sa 440. Parang ang laki niyan Tapos 88 nearby. Talagang specific to 88 or baka 8 nearby enemy lang, 'di ba? Then Bloodstorm damage each 1 targeted by meron talaga. Intriguing, Increase the Bloodstorm skill damage by 2%. So, ito yung attack type ng warrior. So, okay siya kasi parang ang dating nito burst damage siya. So, kung makunat ka na at ito yung ililin mo towards the attack, so para kang Punisher type nga, di ba? Kasi talagang kakatay ka dito.
Lalo na kung let's say yung mga malalambot, talagang makakatay ka niyan. Max SD increase, by 2% kasi SD, it's an additional shield bago sa'yo bago dumami sa buhay mo. Then, Holy Shield Death, grants, after activation grants, 9% damage reduction. Ito yung sinasabi ko noon sa kanila. Kasi at 10, malaki na tong 25 yata to or 30% yung damage reduction. Imagine nyo, may Holy Shield Death kayo, may damage reduction kayo, combo siya netong nasaan na yung isa nun? Ito pa. Ay, hindi. Hindi yan. 45. Ito. Dalawa sila niyan. Combo yan. Pagka nag-clash, so nag-dive ka as a warrior, kasi yun yung trabaho ng warrior is to dive through enemies. Combine mo tong dalawa na to. Ito yung nando sa skill slot mo kasi upon activation to eh. So, active skill yan. Kukunat ka, may shield ka, diba? May Archangel Descent ka pa. So, plus, makunat ka pa sa gamit, yung def mo, mataas, lahat, mataas ang HP mo. Imagine, mahihirapan silang patayin ka. Kasi, kaya mo tangkihin yung damage. Pero, anong purpose mo lang nun? Tatangkihin mo at iba ang papatay. Or, kung enough din yung damage mo, kaya mo tumira din ng iba, kaya mo pumatay dahil sa mabilis kang attack speed mo, by all means, di ba? Kaya mo kumatay. Kaya mo rin sumolo. So, with the help of your energy elf na mag-heal sa'yo, tatagal at tatagal tong tank. Kasi ito yung protect build, ito yung tank build niya eh. So, life boost from swell enhanced by 3%. So, meron pa siyang enhancement ng swell. So, ang laki na nga ng swell. Dadagdagan mo pa niyan. Tapos, recovery SD on hit when taking damage from a player, 2% chance to restore 20% of that damage as an SD value. Diba? Meron siyang 2% chance. So, yung 2% chance na yun, habang kinakatay ka, bigla bumalik ka sa SD. So, additional naman sa'yo. Bonus ng defense. Then, block 4% to block damage from players. Very good. Then, after a successful block, grants a 0.6. So, may blocking option na siya. Damage reduction pa. Tapos, chance of blocking increase. So, itong tatlong to, additional def. Bukod pa to dun sa active skill mong dalawa. Then, crit resist. So, chance to negate a control effect. Then, damage reflection boost. Self-damage reflection. So, balik damage. So, makikita nyo dito, meron kang pang-punisher build na all-out attack. Talagang katayan. Meron kang isa dito, all-out defense. Tangke, hayaan mo i-damage ka, ibalik mo yung damage, palu-paluin mo lang, no? Pero kung hindi enough yung damage mo, let's say may nakalaban ka energy elf, heal lang kita, ganun, bali wala din, di ba? So baka katayin ka lang din. So dapat balance pa rin talaga kung tutuusin. Pwede kang mag-protect ng master talent, then option mo ng rune system mo pang-attack. Yun, saktong-sakto yun. Mahihirapan sila umano nun. Tapos, mataas ang attack rate mo din. Mataas ang attack damage mo. Tapos, sakto ang skill set mo is ma-high speed ka. May damage ka pa rin. Hindi pa rin bumababa yung strength value mo. Talagang as in, kasi 8K, 9K pa rin yun.
mahapdi pa rin yun. Tapos mabilis ka, high speed ka, talagang kakarnihin mo, tapos makunat ka pa. So, by all means, either way, Protect or Bravery, goods. PK. Okay ito. Talagang nag-improve talaga yung, kasi di ba sinasabi nga natin, ang Warrior from RB1, RB2, RB3, 3v3, parang hindi pinapansin, lagi pinapatay, hirap lumapit. Pero pagbukas ng RB6, medyo masakit na siya. Hindi na biro yung bawas niya sa'yo. Nakakakiliti na siya. Yun, mahirap na pag nakiliti ka ng BK eh. Pero lalo na pagbukas ng RB7, yung dalawa, pwede kang tangke, pwede kang attack type. Yan. So, nasa sa inyo ng mga Lodi kung anong gusto nyong piliin. Pero, ang gagawin natin ngayon is stick muna tayo dito sa BK. Kasi ito din yung plinano ko noon pa, pagka-hit ng RB7, BBK tayo. Kasi medyo parang kulang yung naging experience ko nung qualifiers doon pa. Parang nag-enjoy ako, pero kulang. Kasi parang masarap siyang gamitin. Ngayon, ito yung gagawin ko. Ito yung isa sa palalakasin natin. Bukod dun sa summoner natin. Dito tayo mag-stick. Then, tatry natin sa mga 3v3. Either the Protect or the Bravery. Tingnan natin kung ano yung mas effective. Kasi, ako sa akin, yung build na ginawa namin ni shoutout kay Lodi Ongke ng Sir Lorenzo 50. Protect yon, pero yung stats niya pangkatay. Ayun. So, yon, limited din yung attack speed nun ha. Hindi ganun kabilis yung pangkatay nun. Pero, what more kung meron kang enough na attack speed. Tingnan natin kung magiging effective ba or kailangan natin baguhin at gawin nating todong Punisher type. Pero mas makunat naman. Tingnan natin kung mas okay. So, either way, tingnan natin. So, kung nagustuhan nyo ang ating video, do not forget to click the like and subscribe. Then, hit the notification bell. And, kung gusto nyo subaybayan kung paano natin palakasin to, i-upload ko din yung dito sa YouTube yung aking live dun sa Facebook. But, kung gusto nyo talaga akong maka-interact na actual live ko, Mondays to Friday, usually mag-on tayo ng 12, saktong, or before 12, saktong 3v3. Then, Mondays to Friday yon. Tapos, sa Saturday, Sunday, usually ginagawa ko gabi para at least yung night na event naman. So, mula doon sa Flag War, doon sa Siege, then diretso doon sa Beast, sa Kalun, yon, yung mga event na yon. Yun yung kino-cover natin tuwing weekend. So, hoping kung gusto nyo rin na makausap ako, nandun lang ako sa live tuwing Mondays to Friday, 12 onwards. Usually, an hour or 2 hours ako nag-live stream sa Facebook. Okay? So, till our next time, yan, mga Lods. Thank you.